Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tao with evidence na kung ano itong bagong pasabog ni Senator Amy Marcos so kung saan sinabi niya, ito i-share ko sa inyo, senators, congressmen allegedly threatened with cases unless they vote for the impeachment of VP Sara. Ooh! Grabe! O, ito kabibig i-share ko sa inyo. Galing ito sa ABS-CBN. Na-interview kasi si Senator Amy Marcos mga kabibig. Ito Senator Amy Marcos claims that senators and congressmen are being threatened with cases unless they vote for the impeachment of Vice President Sara Duterte. So kailangan bumoto ka pabor sa impeachment ni VP Sara or else makakasuhan ka. Senador at congressman. Hala ka? Naku po. Naku po. Paano yan kabibig? O eto. Ito ang video ni Senator Amy Marcos. Ito. Makinig kayo. Ito Diba, Mian? Diba sinabi ko? 3 little letters. Nung una, diba sinabi ko 3 little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR. For later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Pagbihira naman. Pag hindi sila bumoto sa baba. Oo. May balitang ganyan, pati dito sa ilalim. Pati dito. Again. Pakinggan nyo ulit. Mian, diba sinabi ko? 3 little letters. Nung una, diba sinabi ko 3 little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR. For later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Pagbihira naman. Pag hindi sila bumoto sa baba. Oo. May balitang ganyan, pati dito sa ilalim. Pag Kaya pala, hinahanap ang saliin ng mga congressman. Ikokonek ito ng mga tao. Kaya pala, porsigido si Boying Rimulya na hihingin ang lahat ng saliin ng mga congressman. Hala ka. Ito ang komento ng ating mga netizen. Ganyan sila magaling, fear after tanim kaso after kaso. Desperado na rin ba ang ombudsman? Ano yung kaso kaya? Martin Zarzuela, tapos sasabihin ng ombudsman walang kinalaman si Martin. Bantayan yan si OMB. Pananakot lang ang kaya, wala ng millions na pangsuhol. Ubos na yung perang pansuhol, kaya kaso na naman. Yan ang komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Naku, grabe. Totoo kaya itong mga sinasabi ni Senator Amy Marcos na kakasuhan? Allegedly, kakasuhan ang mga senador at kongresista na hindi pabor sa impeachment ni VP Sara. Ang balita ngayon, 15 congressman ang nag-back out, nag-pull out as authors and co-authors sa resolution sa impeachment ni VP Sara. So yung 15, ibig bang sabihin, hindi sila pabor sa impeachment ni VP Sara? Pero sabi naman ni Ridon na fake news daw yun. Ano ba talaga? Naguguluhan ng mga tao. Fake news or takot lang kayong malaman ng sambayanang Pilipino na talagang luging-lugi or hindi na masyadong bobotohan ng maraming congressman at senador. Pero confident si Senator Amy Marcos na makakuha ng 106 vote ang mga tawag dito, ang nung articles of impeachment. Kinig kayo. Nung articles of impeachment ni VP Sara. What do you think about it po? Well, inaabangan na namin at palagay ko 106 votes, madaling makuha. So ina-expect na namin, pinagpaparantuhan. Yun ang ini-meeting, kaya lang hindi nakahabol yung iba. Opo. Kung anong strategy, anong gagawin. At yun nga, kailangan makumpleto yung dokumento kasi yung linalabas, hindi naman kumpleto. So kung magpo-full-blown trial dito sa Senado, kailangan kaming maganda, mag-aral. Oo. Sabi ni Senator Robin, trabaho niyo i-oppose yung pag-convene ng impeachment court. May ganung plano ba, ma'am?
Na i-oppose wala nyo? pa kaming napapag-usapan na ganun. Oo. Pero Robin's been very vocal about Oo. it. But you are also expecting na aakyat talaga dito yung articles of impeachment. Eh, wala na akong duda, no? Madali kasi yung wonder. Opo. Parang madali lang yun. Opo. Thank you, Mate. Oh, madali lang ang 1/3 sabi ni Senator Amy Marcos. Pero yung iba, nagsasabi na baka natakot na ang ilang kongresista. Ito kapabig ha, Impeachment. kay Jinggoy Estrada. Ito kay Jinggoy Estrada. Sir, how are you preparing lang dun sa possible na pag-akyat ng impeachment case ni VP Sara? How are you preparing lang, sir? Wala. No, nagiging Magaling na tayo dyan. The participant during the impeachment trial of former Justice Coron. Oo. Napag-usapan niyo po minority ang possible na pag-akit. Kaya nag-meeting kami kasi yung subok lang yung Senator Ano yung bagay ng catering. Sir, sabi ni Sen. Robin, may possibility na harangin daw ng taga-minority yung pag-convene ng impeachment court. May ganun bang napag-usapan? Wala. Walang ganun. So if umakyat, sir, if umakyat yung articles of impeachment, walang problema sa inyo if mag-convene ang impeachment court? We have to follow the Constitution. We have to follow the law. Yung agree din po kay SB, sabi po ni SB, kapag daw kami yung articles, the following day, magpo-convene ang impeachment. Possible, but of course, panalo pa ng sobra sa both parties, the defense and the prosecution. Bago yung trial. Of course. How do you feel, sir, about this? Ang daming dapat na Ako, ayoko na tinatrabaho. sana magulo na masyadong bansa natin, masyadong maraming problema. Ako sana, yung ako, I've said it time and again, na pag-tayo ko ng impeachment. Oo, ayaw ng impeachment ni Jinggoy Estrada. So hindi gusto ng impeachment si Jinggoy Estrada. Magbabago kaya ang isip ni Jinggoy pag magkaroon ng trial. Kasi dito ha, sabi ni Jinggoy, sa dami ng problema ng Pilipinas, sa krisis ngayon, kailangan ba nating pag-usapan itong impeachment? Bakit kung ma-impeach si VP Sara, mariresolve ba ang mga problema ng bansa natin? Baka mas lalong lumala, baka mas maraming rally ang magaganap, baka mas magulo ang Pilipinas. Yun ang prediction ko, kabibig ha. But since mukhang aakyat siya, Bakit siya? Wala tayong magawa. what can the people expect from you, sir? Neutrality and fairness, Of sir. course, definitely. Neutral. I will base my decision on the pieces of evidence presented. Okay. Just good naman. Thank you, sir. Pieces of evidence talaga. Tama naman ang gagawin ni Jinggoy. Kailangan niyang tingnan ang mga ebidensya, kung probable cause ba ito. Kasi sabi naman ng sabi naman ng Kongreso na may probable cause, di ba? Naku po, kabibig, paano yan? Pero balikan natin itong post si Senator Amy Marcos na talagang, ito ba, parang I was triggered with this reaction of Senator Amy Marcos na itong mga kakasuhan, parang pananakot naman to. Sino walang ganang mga pananakot na ganyan? Ito Yan. Diba sinabi ko, 3 little letters. Nung una, di ba sinabi ko, 3 little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR, for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Pagbihira naman. Pag hindi sila bumoto sa baba. Oo. May balitang ganyan, pati dito sa ilalim. Pag pananakot. Diba? Pananakot, mga kabibig. Totoo kaya itong mga sinasabi ni Senator Amy Marcos? Sana may sagot si Claire Castro dito kasi ang mga tao baka mag-isip din ng ganito ang attack ng gobyerno ngayon ni BBM na takutin. Naku, si BBM ba ang nasa likod ng impeachment ni VP Sara? Pero feel ko talaga si BBM or baka si Sandro. Kasi ang balita, si Sandro nagtatawag na ng mga congressman. Tapos FLR for later release, i-release na daw. Tapos yung gaan ng mga kongresista na hindi boboto ay hindi ibibigay. Tapos there will be additional budget ibibigay daw
200,000, kung kaalyado ka plus 300,000, so a total of 500,000 ang ibibigay. Hala ka, totoo kaya ng kabibig? Nako, gulong-gulo. Gulong-gulo ang Pilipinas. Ito naman tayo pinag-uusapan ang pera. Ang daming perang ipinamimigay. Ang daming perang nire-release. Ano ba naman yan? Puro pera na lang ang pinag-uusapan ng Pilipinas. Pero maraming Pilipino ang nagugutom. Naku po, ewan ko ba kabibigoy? Parang nakakatakot. 'Di ba? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod na kabanata ang mga kabibig. Knowing na ang mga supporters ni BP Sara talagang ano parang naku po. Ewan ko kabibig ko, ang gulong-gulo na kabibig. Pero sabi naman ni Ridon na next week daw ay ma-impeach na si VP Sara sa Kongreso. Confident talaga si Ridon. Ito kabibig, makinig tayo. Expecting the Vice President to be impeached next week. Mm. So yung 106 is all but certain. It's just a question of how many more votes we will get. And yung ina-expect ko namin, at the very best, papantayin ho yung 215 votes in last year's impeachment. Again. Expecting the Vice President to be impeached next week. Oh, will be impeached. Impeach na ng Kamara ang VP Sara sa next week. Oh, will be impeached next week. Sobrang confident ni Ridon, mga kabibig. So VP Sara, expect ka na lang, mai-impeach na naman ka sa camera twice again. Pero yung unang impeachment mo, minadali. Walang hearing sa Justice Committee. Ngayong pangalawang impeachment, may hearing, pero mga star witness, mga statements, mga bulabog, di ba? O ito ang komento ng mga netizen kay Ridong, dog show. Aksaya lang kayo ng oras niyan pagdating sa Senado, lagapak yan. Sa huli, nga mga yan. In your dream, subukan nyo, kayo lang ang nagbubutuhan, pero ang taong bayan naman ang susugod sa inyo. Congrats, Koke, ikaw talaga, grabe. So, ginawa na trabaho nila so far. Let's see sa 106 votes. Oh, yan ang komento mga netizen, mga kabibig, ha? Regarding sa reaction sa bagong pasabog ni Terry Ridon na next week, ma-impeach na si BP Sara. Alam na namin yan, Koke. Huwag mo nang sabihin. Epal na sa DCET. Expected na namin yan. Alam na lahat ang kapalit ng pirma. Uy, ano ba? Walang kapalit ang pirma. Nakikita na lang may probable cause. So, walang kapalit yan. Pero bakit yung mga chismis kabi? Chismis lang yun. Sabi nga ni Ortega na kung meron chismis, maglabas kayo ng ebidensya kung totoo. Pero kung walang ebidensya, pulong, ay chismis lang yan, sabi ni Ortega. Diba? Duterte pa rin. Redon always, lapit na kayong ma-coin. Ito dapat masama sa no mercy or mga sample lang kayo. Grabe naman, overtime na si Ridon, humanda ka Ridon, pag ikot ng bola, magtago ka na. Uy, grabe naman kayo, ha? Iikot ba ang bola? Malapit yan, kabibig. But before that, mga kabibig, before we'll end our video, meron ko ipapakita sa inyong bagong video. Magandang kanta. Itong kantang ito ay composed ni VP Sara. Ang pamagat ay Apoy. Lyrics by Inday Sara pala. Arrangement and vocals by Joshua Feliciano. Napakagandang kanta, mga kabibig. Narinig nyo na ba ang kanta ni VP Sara? Eto, kabibig. Let's watch this video at i-share nyo, ha? I-share nyo ang kantang ito. Pamagat, Apoy. Lyrics by VP Sara. Wow! So, ang lyrics na ito ay nakisalamin sa mga pinagdaanan ni VP Sara. Kung anong hirap ang kanyang naranasan, kung anong pang-aapi ang kanyang naranasan, at kanyang isinulat at ginawang kanta para to let people know kung ano ang pinagdaanan niya. Kasi maraming natanong, okay pa ba si VP Sara? Kumusta siya emotionally? Kaya pa ba niya? Ito ang sagot niya. Kinig tayo. Sa dilim tayo isinilang, sa hirap tayo nagdurusa, sagana sila sa kayamanan, taong bayan nilunod sa parusa.
Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na, mga sakim, durugin na. Mga bulok na pangako, palasyong ipinatong sa ating buto, krimeng itinago sa kasinungalingan, kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na, mga sakim, durugin na. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na, mga sakim, durugin na. Taas noon, taas noon, Uy, in fairness, ang ganda, bibig. Super ganda. Super ganda ng lyrics ng kanta at talagang mararamdaman mo yung pinaglaban ni VP Sara. Yung ramdam ni VP Sara kung ano ang nangyayari sa ating bayan, kung ano ang dinanas ng sambayan ng Pilipino, na kahit sa sobrang hirap, kahit sa sobrang pagtitiis natin, tayo yung, kung magsama-sama tayo yung apoy na hindi nila kayang tumbasan, na hindi kaya nilang mawala. Kung sabi sa'yo, dili na kaya paungon, lumiliyab, nagliliyab. Grabe ka, bibig. Napakaganda ng lyrics. Kasi kung damdamin mo talaga, parang mararamdaman mo doon ang boses ni VP Sara na wag tayong bibitaw. Sama-sama tayo na magiging apoy na susunog sa mga taong sakim at kurakot sa pera ng taong bayan. Hala, naku ka, bibig, napakaganda ng mensahe na sinulat ni VP Sara at ginawang kanta. Nako, i-share nyo yan. Hanapin nyo yan sa Facebook fan page ni Direk Daryl Yap. Again, Direk Daryl Yap. Nandun po ang kantang ito. I-share nyo. Kung pwede, i-memorize nyo. Ito yung OST, original soundtrack para kay VP Sara. Yung theme song ni VP Sara. Kasi siya ang sumulat. Lyrics ni VP Sara yan. So talagang ramdam mo ang emosyon. Ramdam mo na may tunay na pagmamahal, na may tunay na pagliliyab ng pagmamahal para sa bayang Pilipino. Panoorin na, pasaba ka, bibig ha, i-share mo yung kanta. Puntahan nyo po ang Facebook fan page ni Direk Daryl Yap at doon mo nakikita ang kantang iyon, Pamagat Apoy. Okay? O, yun lang, kabibig, ang ating Lebak-Lebak for the grabe ang pasabog ni Dr. Amy Marcos, no? Allegedly, kung hindi pipirama ang mga senador at mga congressman, nako, OMB, Ombudsman, ang kakaso sa inyo. May mga kasuhan talaga. Naku po, grabe naman yun. Panggigipit na yan. Oo, panggigipit yan. Pero, kung wala ka namang tinatago, kung wala ka namang mga di umano'y kabalastugang ginawa,
at confident ka naman kung anong iboboto mo, kung ayaw mo sa impeachment, hindi, ayaw mo sa impeachment. But, remember to talk to your constituents. Alamin mo ang sigaw ng inyong mga kababayan. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.